Kasama kayo, sir? Kaya nabanggit ko, ang binuboost ngayon is yung sa BICAM report. Oo. Medyo mas malakas loob ko ngayon kasi nakakuha na ako ng kopya ng BICAM report. So, isa pa mga konsero sa ini-isuhan nila tungkol sa BICAM report. Kanina, pinag-uusapan natin yung BICAM report. May mga nagko-comment. Ang sabi, nag-iba na raw yung kwento. Nag-iba na raw yung kwento. Ang kwento na ngayon, mga konsero, ay sino yung nagpuno? O sino daw yung nag-fill up? Tataka ako kanina nang galing yun. Pero kanina, nakarinig ako ng interview. So, in-interview ni Ted Filon, etong si Shelo Magno. In-interview niya kanina. So, ano rin natin yung kanyang interview? Hindi ko maitago yung mukha ko. Sige, si Professor Shelo Magno, Madam Professor, ito po si Chacha sa ating unang katanungan. Good morning po, mapay nga aga. Maupay na aga, Professor Shelo Magno. Magandang umaga po, Manong Ted, DJ Chacha. Magandang umaga po sa mga tagapakinig niyo. Oo, magandang umaga. Thank you po, no, kahit nasa on the road, itong si Professor Shelo Magno, nandito pa rin po para po sagutin yung mga katanungan natin. May kinalaman pa rin po dito sa usap-usapang blank items dito nga po sa 2025 budget. Bago po yung inyong reaksyon dito sa naging pahayag ni Representative Stella Kimbo, kayo na po mismo, Professor, kabisado nyo po ito ang magpaliwanag sa mga kapatid po natin na nakikinig at nanonood sa atin ngayon tungkol dito sa binabanggit na explain muna natin ano ba yung enrolled bill or yung final version and yung bicameral conference committee report na pinagtatalunan ngayon na may blanco ba o wala bang blanco? Alin dyan ang may blanco? Ulit-ulit Ayan po. Kasi po ang proseso natin ng legislation, katulad na din nun sa budget, ay may ibang version ng ating House of Representatives at ibang version ang Senado. Ngayon, may representative po ng House of Representatives at may representative ng Senado, nag-meet sila, yan yung tinatawag nating Bicameral Conference Committee. Ang responsibility nila ay i-reconcile yung version ng House at ng Senado. So kailangan po kapag yung Bicameral Conference Committee ay nagkaroon ng report, ito ay na-address na yung pagkakaiba ng House of Representatives at Senado. Kaya napaka-important. Sorry mga kutsero. Dadagdagan ko lang yung sinabi ni Shelo Magno. It doesn't just apply, hindi lang ho yan nag-a-apply sa ating budget. Sa lahat ho ng batas, ganyan ho na nangyayari. May bicameral conference mo. Sa lahat ho ng batas na isinusulat. Kasi ho, merong version si Senate, merong version si House, si Kamara, magkakaiba yan. So ang gagawin po ng ating dalawang kapulungan, mag-bicameral conference sila para ayusin yung mga provisions na yun. It doesn't just apply to the baka sa inisip natin lahat, sa ano lang yan, nag-a-apply lang yan sa sa ating appropriation laws. No, hindi po. Sa lahat ho ng batas. Ganyan ho ang nangyayari. Tuloy natin. Po ng Bicameral Conference Committee report. Ngayon, yung Bicameral Conference Committee report, yan po yung magiging basehan ng enrolled bill na pagbobotohan ng House at Senate. So, kailangan parehas na parehas po yan at nababatay dito sa report na to. Ngayon, ito pong controversy na nangyayari ngayon ay yung Bicameral Conference Committee report ay may mga blanco. May mga blank information, may mga blanks na walang information tungkol sa budget. Pero, sinasabi nga po nila, ang enrolled bill, ako po hindi ko pa nakikita yung kopya ng enrolled bill, ay walang blanco. At itong enrolled bill, ang pinirmahan ni Pangulong Marcos. Kaya kaya sinasabi naman ng Malacanang, walang blanco sa GAA. So, ang pinakamalaking tanong po para sa atin, tayong mga taong bayan, sino ang nagkumpleto at nag-fill in ng mga blanco sa Bicameral Committee report? So, yun pala, doon pala nagagaling ngayon yung drama, kay Shelo Magno pala galing. Inuulit lang ng mga DDMs kasi, DDMs can think. Hindi nila kasi kaya mag-isip. So, punta kayo natin yung BICAM report. Kanina ko pa pinapakita ito. Babalik na naman tayo kay BICAM. Kaya malakas loob ko ngayon kasi may copy na ako ng BICAM. Okay. Sabi kasi ni Shelo Magno,
Pag may blanco. So, ibig sabihin, pag may blanco, walang amount. Yun ba ang sinasabi ni Shelo Magno? Sige, puntahan natin yung sample ng isang blanco. Puntahan natin yung sample ng isang blanco. Ito na ba? Para tayo ng blanks. Blanks. Okay. Ito, halimbawa. Blanco. Replace with blank. Sabi. Ang tanong, wala bang amount yan? Ang tanong, wala bang amount yan, yung blanco na yan? Pag sinabi kong meron, Shelo Magno, tatahimik ka ba? Anong tawag mo dyan? Ayan, no? 45 billion 848 million 951,000. No, hindi lang ko siya nakarite sa letter. Ayan, no? Meron numerical value. Oh. Ayan, no? May amount. Nakachamba lang tayo. Try natin sa iba. Ito. The amount of... Okay, kasi wala namang ano. Ito pala. Nasa ilalim yung amount. Ito yung amount sa ilalim. 458,446,000. Sana ba yun? Hanap pa tayo na ibang blank. Ito. Office of the Secretary. Amendments to Special Provisions. May blank. Okay, ayan, may blank, oh. Diba? Blank? Okay. Professor Shelo Magno. Wala bang amount yan? Wala bang amount? Ted Pailon, wala bang amount yan? Pag ba nakapagpakita ako ng amount, tatahimik kayo? Siyempre, hindi. May amount yan. May amount, oh. 1,476,404,000. Yan ang amount. Okay. Ngayon, ito ba ay reflected dito sa committee report, yung 1 billion na yan. Tingnan natin sa taas. Sa taas yan, sigurado. Asa na ang DA? Office of the Secretary, 130 billion. 34,223,000. Bakit ang laki? Kasi mga kotsero, marami po kasing departamento sa ilalim ng Office of the Secretary. So, consolidated na yan. Sama-sama na yan. Ito po, under po ito sa column ng, General Appropriations Bill, so 2616. Pero wait lang, General Appropriations Bill yan eh. Nasaan yung sa BICAM report? Ayan, no? BICAM report. Meron bang basahin yan? BICAM report. Nakasulat. Diba? Paano ba yan? Tuloy natin kay Shelo Magno, tuloy natin yung fake news niya. Ni Manong Ted dito kanina, sino ang nag-fill in sa mga blanco na nasa BICAM report? Basahin ko lang po mismo. Sino ang nag-fill in? O di yung Bicameral Conference Committee, sila ang sumulat. Andiyan na nakasulat eh. Nakasulat na yung amounts eh. Nakasulat eh. Baka kailangan pa ulit ipakita para maniwala. Oo. Ayan o. Walang blanco. Ito, example to, walang blanco yan. DA, Office of the Secretary. Walang blanco, di ba? Bakit walang blanco? Kasi mga kotsero, pinalitan yung amount. From 23,131,250,000 pinalitan ng 23,241,250,000. See? Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kotsero. Paulit-ulit ko nang sinasabi yan. Ayan o, kaya walang blanco. Kasi may amendment, may pagbabago. O, di ba?
Madali namang intindihin eh. Oh, eto, walang blanco. Bakit? Eto may blanco pala. Bakit? Walang babaguhin eh. Same lang siya eh. Oh, walang babaguhin. Yun yung ibig kong sabihin. Nakakahiya naman si Shelo Magno, professor pa naman sa UP to, mahusay to dapat eh. Magaling to dapat eh. Representative Stella Kimbo, at gusto ko pong kunin ang inyong reaksyon. Sinasabi niya po dito, and I quote, "There are two key points I want to stress for the benefit of all. First, the enrolled General Appropriations Bill is complete with no blank allocations among its more than 235,000 line items. Second, the bicameral report explicitly authorized the technical secretariats of both the Senate and the House of Representatives to implement corrections and adjustments as required. This do not affect the integrity nor the legality of the budget." Your reaction, Professor Shelo? Yun po yung nakakatawa doon, no? Ang malaking question talaga dito ay yung validity ng General Appropriations Act. Kasi importante pong sagutin kung sino ang nagkompleto ng mga blanco. Ngayon sinasabi ni Congressman Kimbo na inauthorize ang technical staff para kompletuhin ito. Ang nakalagay po kasi dito sa bicameral committee report, may omnibus provision po doon na ino-authorize ang technical staff. Pero ang authorization lamang ng technical staff ay yung magwasto ng mga clerical error. Tama naman, clerical errors. Tama naman. Professor, medyo nag-choppy lang po tayo sa linya. Ang authorization, dun po kayo medyo Yes. nakitol. Opo. Ayan. Ang authorization po ng technical staff ay para ayusin lamang ang error. Hindi sila authorized na mag-legislate at mag-fill in ng mga Tama naman. blanco sa budget. Dahil ang pag-fill in at mag-identify ng budget, ang tanging may authorization lamang dyan ay yung mga legislators natin. So mali po yung sinasabi ni Congresswoman Stella Kimbo. Pag binasa nyo yung provision, yung omnibus provision sa kanilang bicameral report, malinaw po na ang sinasabi lamang dito ay ayusin ang mga clerical errors, hindi para mag-fill in ng blanks. Ngayon, siguro po may isang remedy pa. Kung mayroong minutes of the meeting, ang bicameral committee report na pwedeng pagpasihan ng staff para kompletuhin ang enrolled bill ay maaaring ilabas sana ng Kongreso. No? Ina-highlight ko kasi talaga nito yung problema natin na napaka-opaque ng proseso ng bicameral committee. Walang accountability sa taong bayan, walang minutes, walang documentation kung ano nga ba ang pinag-uusapan dyan. Sana kung may documentation. How are you sure na walang minutes? Eh, ine-enter sa journal yan. How sure are you na walang minutes? Eh, lahat po ng session, lalo na yung mga sessions related to the budget of the Philippines, eh, ine-enter yan sa journal. Nasa Constitution po yun, hindi ko pwedeng baliin yun. So, para mo nasabi walang minutes? Lahat po yun. Lahat ng agreements, discussions, lahat ilalagay ho yun sa journal. Ngayon, mga kotsero, si dito, si Shelo Magno, nililito niya yung audience na nakikinig. Kasi ang ginawa nito si Chacha, si Baby Girl, ang ginawa ni Baby Girl, sinabi yung quote ni Stella Kimbo. Tama ho yung quote ni Stella Kimbo. Tama rin ho yung sinabi ni Shelo Magno na hindi pwedeng na yung omnibus provision na ang pwede lamang gawin ng mga technical working group ay to make adjustments. Halimbawa, nagkamali ng kasi rough draft yan eh. Rough draft yan. So ang gagawin ng technical working group, lilinisin nila yon. Lilinisin nila yung dokumento para walang purahan, di ba? Walang snowflake, ganon. Ita-type lang nila uli yan. Wala silang pwedeng i-enter na amount. Tama ho yun. Wala ko silang pwedeng i-enter na amount. Bakit? Kasi congressman lang ang pwedeng gumawa nun at yung mga miyembro lamang ng BICAM ang pwedeng gumawa. Kaso po mga kutsero, I go back to my previous argument. Babalikan ko po yung previous pong argumento. So ang gusto nyo gawin, puno antong blank. Ang tanong, may amendment ba? May pagbabago ba dito sa proposed amount? Ito yung propose mo eh.
Ito yung propose. Ayan yung propose. 1.4 billion ang propose. May babaguhin ka ba dyan? Kung may babaguhin ka, isulat mo dito sa blanco. Isulat mo dyan sa blanco. Yan. Eh kung wala kang babaguhin, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Sige, kung makakarating lang sa kanya, itong video na to, ito, parating nyo kay Shelo Magno. Kung wala kang babaguhin, kasi Shelo Magno, professor ka naman sa UP, amendments, nakikita ko, amendments to special provisions. Kung wala kang babaguhin dito, ano ilalagay mo? Di ba wala kang ilalagay? Wala kang ilalagay. Wala kang ilalagay dyan. Kasi wala kang babaguhin. Parang, eto nga kanina, ayan, ito, merong pagbabago, di ba? 23 billion, 131 million to 23 billion, 241 million. May nakikita ka blank? Wala. Kasi may binago. Dito, wala kang babaguhin. Ayan yung proposed amount, to. Correct, Jojo Villanueva. You leave it blank. Kasi wala kang babaguhin. Isulat sa blanco para ma-finalize. Ang alin? Yung amendment, yung pagbabago, wala kang babaguhin. So, anong gustong gawin ni Shelo Magno? Mag-type dyan ng NA. Yun lang ba ang iniiyak nyo? Maglagay dyan ng NA, not applicable? Ay kung yun lang ang issue nyo, ba't pa kayo nagpunta ng Supreme Court? This is not an insertion. This is already the proposed amount, 1.4 billion. Ito ang problema, mga kotsero Tinitake advantage dito sila Shelo Magno, nila Ungab, ni Vic Rodriguez, yung ating pagiging ignorante sa proseso ng pagsulat ng batas. Kung pwede, sabi natin Tracy, kung pwede, baka gusto nila lagyan ng NA. Wala namang problema dun. NA. Di ba? It's a clerical error lang. It's a clerical error. So, nagpunta kayo sa Supreme Court for a clerical error. Inaksayan yung oras ng Supreme Court para dyan. Tuloy natin. Kahit sa staff. Pero wala rin naman tayong nakikita ng mga minutes. Pero babalikan ko, ang pinakamalaking question dyan, sino ang nag-fill in ng blanks? At walang authority at hindi yan pwedeng gawin ng technical committee dahil ang may sole authority para bumuo at magkumpleto ng budget ay ang Kongreso natin. So, parang sinususuk. Game. So, pupunta, sabi niya, sino daw ang nagpalit? Pakita ko sa'yo, Shelo. Pakita ko sa'yo, Shelo, kung sino yung nagsulat ng amounts. Ayan, no? Ayun mo lahat ng pumirma dyan. Ito, may pirma ni Cheese Escudero. Ayan, no? So ito yung tama. Ayan, no? Ay, ito pala, Cheese Escudero sa ilalim. Ito sa ilalim, Cheese Escudero. Ayan. Ito yung final. Ayan yung mga pumirma. Sila yung naglagay ng amounts. Huwag nyo kami gawing tanga, Shelo Magno. Ginagawa nyo kami tanga. Ni dating Senate President Tito Soto na hindi tama ito pong naging pahayag ni Stella Kimbo. Yes, nag-agree po ako sa dating Senate President Tito Soto na hindi tama yung naging pahayag ni Congresswoman Stella Kimbo dahil ang maaari lamang magkumpleto ng budget ay ang Senado at ang House of Representatives. Ngayon, kung may kulang po dyan sa mga items ng budget, dapat po talaga ay ibinalik yan sa Kongreso, hindi yung sila ang nagkumpleto dahil wala po yan sa mandato nila. At dahil po dyan, technical staff ang nagkumpleto, it goes back dun sa question kung valid nga ba ang General Appropriations Act. Dahil ang dapat nagkukumpleto niyan, Kongreso, hindi technical staff. Pilit na pilit ka, Shelo Magno. Masyadong pilit yung kwento mo. Masyadong pilit yung kwento ni Shelo, mga kotsero. Masyadong pilit. Masyadong pilit yung yung idea na may ibang sumulat yan, may ibang sumulat. No. Kasi malinaw naman Feeling ko, misinterpret na lang sadya yung sinabi ni Stella Kimbo. Kasi malinaw naman Effect corrections of typographical, grammatical, and printing errors, as well as necessary adjustments such as performance indicators, section number of general and special provisions as a consequence of amendments. Wala naman sinabi dito mag-insert ng amounts.
Masyadong pilit. Masyadong pilit. Pilit nilang ginagawa ng intriga kahit wala. Wala namang intriga dito kung tutuusin. Po ngayon sa naging pahayag ni Representative Stella Kimbo, meron pa bang magagawa yun pong ilan para questionin pa rin yung kung ito nga bang General Appropriations for 2025 ay legal, yung dinaanang proseso? Yes po, maaari pa rin yan dalhin sa Supreme Court, questionin yung naging proseso sa pagbubuo ng 2025 GAA, yung proseso po at procedure, scope of work ng Bicameral Committee ay maaaring dalhin sa Supreme Court dahil may mga previous cases na rin po sa Supreme Court na kung saan na-discuss ang function at scope of work ng Bicameral Committee. So maaari pa rin po itong questionet sa Supreme Court. So ang grupo po ninyo, Professor Shelo, may balak po ba na dalhin ito sa Korte Suprema? Opo, pinag-aaralan po natin to, no? Kasi ang importante po dito ay yung standing. Sino po ang may standing para questionin yung naging proseso sa budget? So pinag-aaralan po natin ito. So yun ang kanilang... Issue nyo yung legal standing, locus standing? Bakit? Kung papasa naman yan sa sa standards ng Supreme Court, tatlo lang naman yun National importance, tawag dito, actual case or controversy, at saka, tawag dito, minsan yung injury, hindi na inaano Minsan yung injury, hindi na masyadong pinapansin. Pero, primarily, the national, urgency pala, urgency. Urgency, actual case or controversy, at saka yun nga, national importance. Ibig sabihin, hindi kayo makabuo ng petition dahil wala kayong locus standing. Yung iba nga dyan, napafile lang sila ng petition dahil taxpayer sila. Yun lang. Dahil taxpayer. Oo. So, hindi nyo kayang i-justify yung actual case or controversy? Hindi nyo kayang i-justify yung significance or national importance? It's the budget of the Philippines. You cannot find a national importance there? Kung totoo yung allegations. Kung totoo. Baka kasi wala. ano ngayon, issue ninyo, ano ba ang sabi, ma'am, ng inyong mga kausap po, ng mga abogado? How soon can you establish that? Kung sino ba ang merong legal persona para maghain po ng reklamo dito po sa ipinasang budget? Alam niyo po tayo bilang taxpayers, ako ang paniniwala ko, bilang taxpayers ay may karapatan po tayo mag-demand ng accountability. Nakikita ko rin po na talagang panahon na para kailangang malinawan at masusugal na kailangan mas maging transparent at accountable itong bicameral committee. Kaya pinag-aaralan po natin yan. Mahalaga din po may kasama tayong mga legislators para mag-demand sa mga colleagues nila na bigla na lang nagkompleto nitong budget at hindi nabawasan po yung karapatan nilang i-exercise yung pag-complete ng budget. So, yan po ang mga problema natin ngayon. Opo, pero Professor, but going back, kasi ito issue po ng fill in the blanks na ito, no? Lumabas lamang matapos nga itong revelation ni Congressman Pugna. Pero originally po, dati na po natin pinag-uusapan yung question ninyo mismo, no? Sa naging itsura ng budget, di ba? Mas malaki pa nga yung public works sa education. Kumusta na po yun, ma'am? Yung pong inyong ginagawang pag-aaral para nga po ito'y maisampa na sa Supreme Court. Opo, yan po ay dinadraft na natin ngayon dahil tutuloy po talaga natin. Ang tinitingnan po natin ay ang mga multiple bases para ideklara na unconstitutional ang 2025 General Appropriations Act. Kasama na rin po dyan ay yung requirement nga po na dapat education ang priority. Gusto natin na ang Supreme Court ay mag-decide kung paano ba natin dinidefine education bilang priority sector. Kasi kung nakita naman po natin itong government natin, pati budget ng PMA, PNPA, Local Government Academy ay sinama sa computation. Ulit. Diyos ko. Yun pa pala, pati pala hindi isulit. Nasagot tayo natin yan, di ba? May decision na Home Supreme Court dyan na misinterpret ni Lacson ang ibig sabihin ng highest budgetary priority. Ang ibig sabihin lang po niyan, mga kotsero, ay tawag dito. Ang sabi po ng Supreme Court dyan, it doesn't necessarily mean na sinabi ng na highest budgetary priority, ibig sabihin sa amin pinakamalaki. Hindi ko sila pareho. Ano bang case uli yun? I forgot the GR number. Pero it's a case tungkol sa ating
pagbabayad sa utang, yung ating debt servicing, mas malaki daw yung budget sa debt servicing kumpara sa education budget. Oo, so nag-decide ang Supreme Court doon. Sabi ng Supreme Court, yung sinabi sa Constitution ng highest budgetary priority doesn't necessarily mean na education may pinakamalaking budget. Nasa discretion nasa kapangyarihan ng Kongreso kung kanino ibibigay ang mas malaking budget. Yun po ang sabi sa decision. So, anong sasagot nyo doon? Yun na yung decision ng Supreme Court. Tagal na nun. Parang 2000 pa yata yun. O 1998, something. I just forgot the actual year. Wala. Uulitin lang sa inyo ng Supreme Court yun. Ng education sector. So kasama rin po yan. Ang alam ko rin po ay may ilang batayang sektor na magpa-file ng case sa tutok dito sa education sector. Pero tayo po ay, ang pinag-aaralan natin, hindi lamang yung sa education, kundi lahat ng maaaring natin isama sa pag-question ng constitutionality ng General Appropriations Act ay isasama na natin. Okay, ma'am, sorry po for for being insistent. Kailan yan, ma'am? Kasi ma'am, importante po kasi agad-agad na maisampa din po ma'am, kasi kung may problema nga para ma-hold kung sakasakali itong appropriation sa public works na ang laki nga po ng kinain. Opo. Malamang po ng within February ay maipasa na natin yan. Kasalukuyan na po itong... Hoy, Ted Pilot, fake news ka. Binawasan na nga yung pondo ng DPWH para pagbigyan yung ingay nyo. Kahit wala namang mali. Kahit wala akong mali. Binito ng presidente ang napakaraming provision para sa DPWH. Kahit walang mali. Pati ang program fund yata ng DPWH, binito. Para lang pagbigyan ng ingay nyo. Tapos sasabihin nyo, mas malaki pa rin yan sa DPWH. Sinungaling kayo. Sinungaling. Sinungaling ka, Ted.